or nakakahiya raw ang bansang Pilipinas dahil ang pinupush ngayon ay ang impeachment ng dalawang leaders. Ano ba ang nakakahiya dito mga kababayan? Dahil daw gustong sipain, no, or tanggalin sa pwesto ang presidente at ang vice president. So far nakakahiya raw ito mga ate at kuya. Does it mean na ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mga kurakot? Are both the president and the VP corrupt? Yun ba ang gustong sabihin? So, bakit ini-impeach si VP Sara? Dahil di umano ay nagwaldas ng confidential funds at kung ano-ano pang imbento. Nga pala, pag-usapan natin, alam naman natin na ang nagpapa-impeach kay VP Sara, mukhang takot talaga na makaupo siya in 2028. Panic mode na sila, 2026 pa lang. Apakaaga pa para mag-panic. Eh di stick to the plan kayo, mambudol kayo ng malala, kailangan ang candidate nyo ay kailangan yung candidate nyo, itong mga pinklawan, mga makakaliwa, mga oligarchs, itong mga Marcos supporters, di ba, or admin supporters, dapat ang susunod yung candidates pagdating ng 2028 ay katulad rin ni Iwi nung 2022 na we didn't see it coming na siya pala ang kind of a dark horse bang poke ng ina yung Biyernakis. Sandali lang. Alright. Di ba? Dapat dun, stick to the plan kayo. Ganong strategy. Yung tipong hindi namin malalaman na yun pala ang manok nyo, na ang manok nyo pala ay tarantado rin, or gago rin, or demonyo rin. Kasi budol na budol kami. At dahil nabudol nila si VP Sara, di ba? Binudol ng pamilya nila ang angkan ng mga Duterte, nabudol din tayo. Nayaya nila si VP Sara sa unit team Ay dapat ganyan ang gawin ninyo sa susunod. So anyway, ini-impeach nga daw si VP Sara dahil sa mga korupsyon. Nasa tingin natin, what? Korupsyon? Barya yun, 125 million, barya yun. Kaya dinagdagan nila ng mga allegations na may mga 6 billion confidential funds pa raw si VP Sara na simula pa yata pagka-mayor niya ng Davao, parang gusto nilang kalkalin, gusto rin nilang volunteer na i-open ni VP Sara ang kanyang bank accounts para matingnan yung mga, di ba, yung mga transactions, ganyan, kung bakit may malaking perang pumasok. Teka muna, akusa kayo ng akusa na magnanakaw ang Vice President, wala pala kayong ebidensya. Pero si Ngiwi, ini-impeach naman na talagang hinaharang nila yan mga kababayan, pinipigil nila na tanggapin ang valid na impeachment or mas mabisang impeachment laban kay Ngiwi. Kasi kung yung impeachment na final ni na Attorney Topacio, right, ni Vice Mayor Harold Respicio, kasama si Cathy Binag, even si Kong Chavit, Kong Chavit, si Governor Chavit Singson. Nga pala, fun fact mga kababayan, may nakausap tayo. Si Governor Chavit daw po ay hindi talaga part ng pagpa-file ng impeachment complaint. Nung nakaraang mga araw, pumunta sina Jing Para, sino pa ba, sina Mike Defensor na yon, hindi raw part nun si Governor Chavit. Pero sumama raw sa kanila. Kumbaga sinuportahan sila. May kausap tayo na isa doon sa mga nag-file ng impeachment laban kay Ngiwi, pero tinanggihan at hindi nagpakita si Cheloy Garafil. So, since mukhang mabisa yung impeachment na ipa-file na yun, ginawa nila ng paraan na huwag tanggapin. And then yung impeachment lang na tinanggap nila, yung mukhang impeachment nung di umano'y abogado ni Butod. No? Na mukhang yung impeachment na yun ay mababasura lang at hindi magkakaroon ng trial. Something. Baka kulang sa evidence or what, no? Or proof na si Ngiwi ay guilty of violating the Constitution or saligang batas ng Pilipinas. Na wala namang basehan yung mga inaakusa sa kanya na siya ay nagnakaw, na siya ay right? Na siya ang mastermind or whatever. Anyway, nakakahiya raw ito kasi parehong leaders natin ang tatanggalin. Therefore, ibig sabihin, ang mga leaders natin ay puro mga magnanakaw at kurakot, including VP Sara. Nakakahiya daw sa international arena. Nakakahiya raw sa buong mundo. Kaya, maganda yung sinabi. Parang, ang dating ay,
huwag nating gawin ito. Huwag nang mag-impeach. O bakit? Natatakot ka na ma-impeach si Ngiwi? O, ito may sabi niyan mga tatkuya. I think ek-ek lang niya ito or drama lang niya. Okay? Ayan, si Soto. Sana naman huwag no, naging lutang pa nga. Huwag ano. Ano yung ano? Linawin mo. Ba't kami ang mag-iisip? Senate President ka tapos mukhang lutang ka rin. Dahil nakakahiya sa mundo, nevertheless, paghahandaan natin kung sakali ako naman, ready ako. What the heck? Is this some kind of a Freudian slip? Ready siya for what? Ready siya for impeachment hearing? Ready siya for impeachment procedure being the Senate President? Hindi ikaw ang ready. Ang sasabihin mo dito, paghandaan natin nga, sabi mo, so marami, di ba? Nevertheless, paghandaan natin kung sakali. Impeachment ang tutukoy niya dun sa ano. Sana naman huwag impeachment ang intindihin. Parang yun ang message ni Soto, kaya lang lutang nga. Ba't ba ito nanalo? Inugat na to't lahat Parang nanalo lang to dahil mukhang tuta ni Butod. Tuta ka ba ni Butod? Tito, tawag ka sa kanya Tuta Soto, right? Ito tawag din Tuta Soto. Hindi to tuta ni Ngiwi, tuta ni Butod raw yan, si Tuta Soto. O, ayan. Sana naman huwag kayo na maglagay ng meaning kung ano yung Paduguin nyo yung utak nyo, basta nasabi lang nyo yung Yung kasi, inano ni yung di ba? Ang niyan? Kung naman ang inano niya, di na nga yan talagang si kasi, umano ng umano. Lutang. Sana naman huwag impeachment. Ako na maglalagay ng gusto mong sabihin, Soto. Sana naman huwag impeachment ang atupagi ng mga mambabatas. Both ng lower house at saka ng Senado. Nevertheless, paghahandaan natin kung sakali, ready naman ang buong Senado. Kaya ako sinasabing ready naman ako kasi mga ate at kuya, sakasakaling matanggal si VP Sara at si Ngiwi, si Tito Soto ang Pangulo ng Pilipinas. Worst case scenario, matanggal si Ngiwi, even si VP Sara, hawak pa rin ni Butod si Tito Sen. Di umano. So, parang okay lang, no? Parang, kung worst case scenario nga, hindi makayanan ni Ngiwi ang pressure at ma-impeach at matanggal siya, okay lang, dahil hawak pa rin nila sa liig ang papalit. Pero dapat eliminated si VP Sara. Parang huling barahan nila yan si Tito Sen, right? Kasi ang pamimilian dyan si Tito Sen, or si Soto, at saka si Boji D, being the Speaker of the House. Hindi si Tambaloslos, pero malay natin, no? Baka mamaya utasin si Boji, di tas umupo ulit si Tambaloslos, mamimili ngayon ang Pilipinas kung sino ang Pangulo. So, sino pipiliin yung mga ate at kuya? Si Soto or si Boji D? Or kapag inutas si Boji D at binetchin? Kasi parang, uso ang betchinan ngayon Pero alam niyo mga ate at kuya si VP Sara, I think yan lang ang hindi nagagawa sa kanya so far. Pero baka balak rin. Kasi sabi ni VP Sara, di ba kinukulam na siya? Right? Hindi lang siya ini-impeach, hindi lang siya sinisiraan, hindi lang siya balak gurgurin dahil may laslas na nga sa liig, may nagtangka yata sa buhay ni VP Sara kaya siya may sugat din kundi kinukulam daw siya ni Butod or ng palasyo. Kaya nga lagi siyang hilong, masama ang pakiramdam ng mga nakaraan. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng protection ngayon si VP Sara na para bang wala na yatang bisa ngayon ang voodoo and witchcraft tuwing Martes at Biyernes sa palasyo ng mga ahas. Si Pastor Kibuloy nagsabi niyan. May mga ganyang session sa palasyo. Kinukulam ang Vice President. Okay, talagang gusto nilang utasin si VP Sara. And baka nga may mga attempt na lasunin ang Vice President. Kaya VP Sara, ingat ka sa kain-kain Diyan, so, pupunta ka sa dahig. Baka mamaya yung kinakain mo, pinapakain sa'yo Hindi mo kailangan maging people pleaser, VP Sara. Ingatan, tama mga ate at kuya. Hindi mo kailangan i-please ang lahat ng tao na kapag may salo-salo, kain ka rin, na makikibagay ka. Ingatan mo sarili mo. It's not for you. It's for the country kasi ikaw ang nakikita namin, right? Pwedeng mag-ahon sa Pilipinas pagkatapos ilublob sa kumunoy ni Ngiwi ang bansa natin. Mag-ingat ka, VP Sara. Tapos ngayon may isa pang
nadudulas at siya daw ay ready ako. Hindi masabing ready ang Senado for impeachment as impeachment court. Ready ako. So parang sabi niya, kaya ang tanong ko nga mga kababayan sino pipiliin nyo na maging Pangulo ng Pilipinas? Si Tito Soto o si Tambaloslos? Or none of the above? None of them. What do you think? Paki-comment yan sa comment section. So, ayun nga po ang balita, no? Ayan na. Sana naman huwag nilagyan na lang nung nagsulat ng article, impeachment cases versus PBBM and VP Sara dahil nakakaya, yada. So, ano yung sabi ng article? Basahin ko lang. Senate President Soto on impeachment complaints versus PBBM VP Sara. Ako naman ready ako. Akala mo siya yung maghuhusga. Right? Kumpas niya ang masusunod. Tanggal si VP Sara. Ako ang presidente ng Pilipinas. I think ito na yung budol formula mga tatkuya. Yung hindi mahahalata na manok nila. Kasi kung ang mamumuno ng Pilipinas is another Marcos or a Romualdez, baka magwala pa rin ang mga tao sa kakalsadahan. Ngayon, you will choose the lesser evil, or maybe you're not aware that Soto is the lesser evil. Eh di kay Soto na lang, kung talagang mawawala si VP Sara at saka si Ngiwi, kay Soto okay na, huwag lang kay Tambaloslos. Pumili kayo ng lesser evil nang wala kayong kaalam-alam. Hindi naman yan Marcos, hindi naman Romualdez si Soto. Eh di si Soto na lang, baka umukay ang Pilipinas. No. Hindi okay ang Pilipinas hanggat hindi Duterte ang nakaupo or ang mga kilala nating matitino. Yung mga bumabatikos ngayon kay Ngiwi na mga public officials, so far yan ang mapagkakatiwalaan natin. Pero yung mga playing safe, Lacson, right? The Pinkla ones like Trillanes, De Lima, Sisa Virus, and even Tito Sen, yan, Ekis and never again. Yung mga nagpi-playing safe, yung mga hindi nagsasalita, eme lang nilang mahal nila si Pangulong Duterte, yung mga nanalo ba mga kuya, gamit ang pangalang Duterte, pero ngayon hindi lumalaban sa Ngiwi administration, yung mga tahimik, pipi, yan ang mahirap. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan yung ating fable or analogy na kung merong isang daga dahil siya ay maliit na nilalang at tinungtungan ng elepante o inapakan yung buntot niya at binubuli siya, sinasaktan siya porket siya ay maliit. Huwag kayo sa elepante magalit. Doon kayo magalit sa tumatahimik at hindi tinutulungan yung daga na huwag api-apihin ng higante. Tama? Inaapi, tinatarantado, winawalang hiya, kung ano-anong kasamaan ang balak gawin sa mga Duterte, tahimik pa rin yung ibang mga nakinabang kay PRRD dyan. Mag-isip kayo kung sino yung mga yan na playing safe at nagpapaka-neutral or walang ginagawa para matigil ang elepante sa kanyang abuso. Na walang ginagawa para masipa ang adik para makalaya ang Pilipinas. Duwag ba sila or kakampi na sila? Yun agad ang tanong dyan mga kuya. Okay? So ayan nga. Possible impeachment move against, kasi ang sabi ni Soto nakakahiya daw to sa international community, kuning-kuning. Nakakahiya daw ito mga kuya. Ay, nakakaya sa mundo. Yung sinabi dahil nakakaya sa mundo yung impeachment ko yan ang uunahin. Kasi nga, kailangan ng iahon ang Pilipinas, 'di ba? Sa corruption, sa paghihirap, sa pagmahal ng bilihin, sa krimen, sa pagbaha ng droga. Bakit pa nga naman aatupagin ang impeachment? Bakit kaya nagdadalawang isip? Si Soto, in a way, although actually, sa tingin ko mga kuya, parang natutuwa siya dito. Sige, impeach yung dalawa, akong uupong presidente. Tama ba? Unconsciously, or maybe discreetly, or maybe, diba, tahimik lang siya, pero in a way, natutuwa siya sa nangyayari. So, baka ek-ek lang niya itong mga pinagsasasabi niya na nakakahiya sa buong mundo. Parang, kasi kung hindi ka natutuwa kay Soto, matutuwa ka sa sinabi niyong to kung eng-eng ka, right? Kung gullible ka, matutuwa ka kay Soto, right? Tama nga naman dapat magtrabaho ang mga mambabatas.
para maiahon ang Pilipinas, mapaunlad ang buhay ng mga kababayan natin. Hindi dapat inuuna. Kasi yung message ni Soto ay message ng INC eh. Right? Unahin ang bayan, hindi ang pamumulitika. Di ba yun yung unang panawagan ng iglesia nung unang rally nila noong January 2025? No to impeachment of VP Sara. Suportada namin ang kaplastikan ni Ngiwi, sabi ng iglesia, no? Parang ganun yung message. Suportado namin ang kaplastikan ni Ngiwi na huwag i-impeach si VP Sara. Unahin ang bayan, hindi ang personal na agenda, something-something. So yan din yung message ni Soto ngayon. Nakakahiya sa buong mundo. Huwag nating unahin ang impeachment pero biglang cambio. Pero ready naman ako. O ready naman yung pinamumunuan ko na mag-impeachment court or maybe ready akong pumalit sa kanila. Ano ba ang pwedeng analogy dito mga at kuya? Pwedeng isip nga kayo ng analogy dito sa drama ni Soto. Kasi ito yung una ko naiisip. It's like si Soto tumambay sa kapitbahay niya. Inabot ng tanghalian. Right? Inalok siya. Kain ka. Tanghali na, oras 12 na. Ang sabi ni Soto, hindi nakakahiya sa buong mundo itong dito ako inabot ng tanghalian. Dapat uuwi ako sa amin kasi may pagkain naman sa amin. Mababawasan pa ang pagkain nyo. Marami namang food sa amin. Parang ganun, no? Pero since dito na nga ako inabot ng tanghalian, ready naman akong kumain kasi gutom na rin naman ako. Lalakad pa ba ako pa uwi pa? Tama ba yung analogy ko mga kuya? Lalakad pa ba ako pa uwi ng bahay? Hakbang pa ba ako sa bakod pa uwi? Alas 12 na inaalok nyo naman ako. Although nakakahiya kasi may pagkain naman sa amin, sige, kakain na lang ako. Ready naman na akong kumain. Tama ba yung sample natin, mga parang ek-ek, no? Umuwi ka! Uwi! Iisang tilapia na nga lang itong paghahatian namin ng pamilya namin. Makikikain ka pa din eh. Tama ba? Uwi! Yun ba yung tama niyang gawin? Sa tingin ko, mga kuya, kinikilig si Soto na yung dalawang leader ay pwedeng matanggal at posible siya maging presidente ng Pilipinas. Right? In a way, sabi niya, nakakahiya kasi eh. Pero kinikilig, ay ako ba ang pwedeng pumalit? Ay, push nyo na yan. So, malaaymi rin ba ito sa kaekikan, mga kababayan? Plastic ba ito? Pero actually, Soto, totoo naman. Bakit nyo uunahin ang impeachment? Hindi nyo pa nga nasosolve ang bilyon-bilyon, baka trilyon yan. Wala pa kayo napapakulong. Si Bong Revilla, inuuna yung ipakulong. Hindi mo nga pinagtanggol. Anyway, hindi na senador si Bong Revilla ngayon. Pero parang sinampulan ng mga senador eh. Gusto nyo magaya kay Bong Revilla? Meron din kayong corruption sa flood control. May ghost projects din kayo. Subukan yung bumoto ng no sa impeachment ni Sara Duterte. Magagaya kayo kay Bong Revilla. Parang warning yun eh. Right? Parang warning yun sa mga senador. Itong senador na si Bong Revilla, nagawa namin ipakulong. Wala silang pinapakulong na kongresista. Okay? Yung congressman na Guardiola, na mas mayaman pa raw sa mga Diskaya, yung sa Batangas, hindi nila mapakulong mga tatkuya, katakataka yun eh. Bakit ganyan karami ang yaman mo? Right? Probinsya ang distrito mo. Okay, mayaman naman ang Batangas, pero of course, mas mayaman ang Maynila. Pero I mean, saan galing ang yaman mo? Right? Wala silang napapakulong na buwaya. Lalo na si Tambaluslos. Tapos uunahin ang impeachment. Itong impeachment ni VP Sara, kasi mga tatkuya, mukhang pamumulitika. Kasi nga ang impeachment process is pamumulitika. Pero yung kay Ngiwi, deserve niyang tanggalin. Agad-agad. At ang solusyon natin, maybe that's one of the last resort, ay impeachment. Ngayon, paano yan? Tinatanggihan yung mga pinafile na impeachment laban kay Ngiwi.
Dapat nang matanggal yan. Dahil hindi pwedeng pinamumunuan tayo ng wala sa tamang pag-iisip dahil sa pulburon. Plus inutil. Dahil hindi kayang magpakulong ng mga magnanakaw. Hindi ba niya kayang magpakulong dahil siya ay inutil or siya ang mastermind? At kung siya ang mastermind, hindi ba dapat na i-impeach na yan? So kaninong impeachment ang dapat umusad, mga kababayan? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.